question ng subscriber, ang respondent daw hindi sumipot sa mandatory filing na position paper, bigla na lang daw may lumabas na decision ng labor arbiter, no? Natalo sila at ang decision nakabase dun sa position paper ng respondent. So they found na ang respondent pala nagpadala ng position paper by mail, no, by courier. Tapos ang sistema for pick up daw dun sa courier yung position paper ng kalaban. Ang problema nila, hindi naman nagbigay ng notice na for pick upin na pala yung position paper, no. So in that case, ano ba ang mangyayari doon sa decision? Although inappeal naman nila to, no? Inappeal naman nila. Yun nga lang, ang tanong niya, paano daw yung ganitong kaso? Well, sa ating 2025 NLRC Rules of Procedure, malinaw dyan, na ang position paper shall be filed simultaneously. So si labor arbiter sa minutes ninyo ng conference ninyo, sasabihin yan kung kailan ang filing ng position paper. And usual manner of filing is simultaneous. So ang simultaneous kaliwaan yan. Kapag nakaset yung date ng filing, pupunta kayong parehas sa both parties, tapos mag-aabutan kayo ng papel. Ang tawag doon simultaneous filing. Paano kung hindi nakapag-file ang kabila or hindi dumating, hindi pumunta, hindi nagdala ng position paper, anong mangyayari niyan? Well, ang nakalagay sa ating 2025 NLRC rules shall be deemed waiver of the right to file position paper yon. So dahil deemed waived dapat ang right ng respondent to file position paper, ang kinonsider na lang ng labor arbiter sa kaso na yan ay ang position paper ng complainant. So the case should have been decided based on the evidence contained in the position paper ng complainant. Hindi na dapat in-entertain ang position paper ng kalabang kumpanya dahil waived na dapat ang right to file that position paper. Malino naman sa rules yan na pag hindi ka nakapag-file as mandated by the labor arbiter during the date of filing, which will be simultaneous, a waiver yan. So sa appeal, tama naman na inassail ninyo ang decision for on that ground, no, na bakit kinonsider yan. So medyo suspicious circumstance yung mga ganong sitwasyon. Pero ang napansin ko lang, although hindi mo binanggit sa comment mo, is hindi siguro kayo nag-file ng motion to declare waived yung pag-file ng position paper ng respondent. Kasi yan ang magandang ginagawa dapat yan. Kapag halimbawa sa date of filing of the position paper, wala ang kalaban mo, hindi nag-file. So you have to file a motion na i-declare waived na. Kasi ang labor arbiter has to issue an order of waiver. So, it's only when the labor arbiter has issued the order of waiver na kinukonsider ng opisina niya na waived na nung kabila, ng kalaban yung pag-file ng position paper. So, kung naging silent ka lang, so hindi mo rin na-avail yung remedy mo in that particular situation. So, para sure ball dapat na nakakuha ka ng order of waiver or at least nakapag-file ka ng motion to declare waived yung filing ng position paper ng kalaban mo. Pero ganun pa man, it's not too late, no? You can assail that on appeal and include mo yung irregularity ng pag-render ng decision without considering, allege mo yung irregularity ng pag-render ng decision of considering the position paper ng respondent when they failed to present that during the simultaneous filing and it is already deemed waived under the 2025 NLRC Rules of Procedure. So, if there's anything more na gusto mong idagdag dito sa facts ng case, let me know in the comment. Ito naman sa mga ibang nanonood sa atin, may gusto kayong itanong, i-clarify, etc. Drop me a comment. Again, thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.